Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Habang tumitingin-tingin po ako sa internet ng mga bali-balita, mga columns, mga opinions, meron po akong nabasang isang column na gusto kong i-share sa inyo. Ito po ay isinulat ni retired Major General Edgar A. Arevalo. Sinulat niya po ito para sa The Manila Times. Ang title po ng kanyang article, Standing Up Against a Hegemon. Ano po ba ang ibig sabihin ng hegemon? Something such as a political state having dominant influence or authority over others. Sa Tagalog naman po, ito ay ang politikal, ekonomika o militar na pangingibabaw o kontrol ng isang estado sa iba pa. Tumutukoy ang isang hegemoniya o hegemony sa pangingibabaw ng isang lungsod-estado sa iba pang lungsod-estado. Yan po ay ang ginagawa ng China sa ibang lungsod-estado. Hindi lang po sa Pilipinas. Tandaan niyo po ba nung binati ng ating Presidenteng Bongbong Marcos ang President-elect ng galaiti po sa galit ang China noon? At kung ano-ano na pinagsasabi to the point na ininsulto na ang Pilipinas at ang ating Presidente. Although meron din akong nabasang isang column na sinabing out of the 180 head of states, tanging ang ating Presidente lang daw ang bumati sa Taiwan President-elect. Yung pala mababasa din natin na hindi lang pala Pilipinas ang bumati. Andyan ang US, ang UK, ang Singapore at iba pang mga bansa. Although ang sinasabi dun sa nabasa kong artikulo, si President Marcos lang daw ang tanging head of state. Yung ibang bumati ay yung kanilang mga secretaries or foreign ministers or kung ano man. Pero kung tutuusin, ano bang pinagkaiba nun? Pare-pareho pong binati ang President-elect ng Taiwan. At hindi lang naman pala sa Pilipinas ng galaiti ang China. So isi-share ko po itong column ni retired Major General at dun sa ibang parts nito, tatagalogin ko po dahil lagi kong sinasabi sa inyo pag nagbabasa ako ng mga article, kailangan ko pong i-translate sa isip ko sa Tagalog para mas lalo kong maintindihan kung ano yung binabasa ko. So please bear with me kung meron pong mga portions ng article na kailangan kong Tagalogin. Okay? So sa kanya pong panimula, when the news about President Ferdinand Marcos Jr. posting a congratulatory message to newly elected Taiwanese leader Lai Ching-te broke out, I felt a bit concerned about how China would react, as I was sure it would, mindful of how that country is keenly sensitive about its renegade province. Yung pong sinasabing renegade province ay yung Taiwan. Masyado pong sensitibo ang China pagdating sa usapin ng Taiwan. Kasi po dun sa One China policy, if I am not mistaken, gusto nila na isa lang ang China at wag tanggapin ang Taiwan bilang China. So yan po ay problema nilang dalawa. Wala po tayong kinalaman dyan. Bakit nila uutusan ang ibang bansa kung gustuhin man nilang batiin ang Taiwan sa pagkakapanalo ng kanilang presidente? Ito po kasi ang naging mensahe ng ating presidente. On behalf of the Filipino people, I congratulate President-elect Lai Ching-te on his election as Taiwan's next president. We look forward to close collaboration, strengthening mutual interests, fostering peace, and ensuring prosperity for our peoples in the years ahead. Sinagot naman po ito ni Lai at ang sabi po niya, deeply values the enduring friendship between Taiwan and the Philippines and that he is looking forward to enhancing economic and people-to-people ties while championing democracy, peace, and prosperity in the region. China went ballistic. Nako, nang galaiti po ang China sa palitan ng mensahe ng Pilipinas at ng Taiwan. Sa parehong araw na pinost ng ating presidente ang kanyang congratulatory message, ay ito na ang China's Foreign Affairs Ministry. Pinatawag ang Philippine Ambassador sa Beijing at hinimok ang Pilipinas to give China a responsible explanation. At sino naman kayo, ha China?
para bigyan ng presidente ng Pilipinas ng explanation. Sabi niyo pa, responsible explanation ang gusto ninyo. Hindi ba yan ay pananakot sa himig ng inyong mga salita? Tinatakot niyo presidente ng Pilipinas? Ang presidenteng hindi takot na harapin kayo at sumalungat sa mga kagustuhan ninyo. Tuloy ko po. As if venting its ire on the Philippine ambassador wasn't enough, China's mouthpieces took turns lambasting and lecturing Marcos. Ito na ang mga mouthpiece ng China. Pinagalitan na at nilecturan ang ating presidente. Chinese Foreign Affairs Ministry spokesman Mao Ning told reporters that his remarks seriously violated the political commitments made by the Philippines to China and rudely interfered in China's internal affairs. She said China sternly tells the Philippines not to play with fire on the Taiwan issue. So ang lakas ng loob nitong Mao Ning na to, na sabihin, we seriously violated the political commitment made by the Philippines to China, and that the Philippines rudely interfered with China's internal affairs. Ano bang ginagawa nyo, China, sa internal affairs ng Pilipinas? Diyan sa WPS. Yan ang hirap sa inyo. Double standard kayo. One-sided kayo. Gusto nyo, kayo, nang bubuli kayo. Kahit na wala namang ginagawang mali ang Pilipinas diyan sa West Philippine Sea, pero pilit nyong kinakamkam kung ano ang sa Pilipinas. Tapos babantaan nyo ang Pilipinas not to play with fire diyan sa Taiwan issue na yan. Again, ano bang pakialam ng Pilipinas sa away nyo ng Taiwan? Dapat resolbahin nyo muna yung problema ninyo. Kung ang Taiwan nga hindi tinatanggap yung One China policy ninyo, ibang bansa pa kaya? Mao went on to suggest that President Marcos read more books to properly understand the ins and outs of the Taiwan issue so as to draw the right conclusions. Nang iinsulto na kayo? Sino ba kayo? Anong karapatan niyong insultuhin ang presidente ng Pilipinas? Pare-pareho tayong bansa. The Philippines is a sovereign country, so wala kayong karapatan insultuhin o diktahan kung ano ang sasabihin ng aming presidente tungkol dyan sa Taiwan. Kung gusto niyang i-congratulate ang presidente ng Taiwan, labas na kayo doon. Ang dami kaya natin OFW sa Taiwan. Okay, sabihin niyo, One China policy na yan. Sa nangyayari ngayon sa WPS, na walang respeto ang China sa Pilipinas, ibasura niyo yung One China policy na yan. Ginagago na tayo, binabastos na tayo, binabraso na tayo. Gusto ng mga pro-China na to, yung mga vloggers and influencers at itong mga politiko na maka-China, gusto nyo yuyuko tayo sa China? Tandaan nyo, majority ng Pilipino ay umaayon sa mga ginagawa ng ating presidente dyan sa West Philippine Seas. Majority po, lagpas 50%. Sabi pa ng spokesman of the Chinese Embassy in Manila, Marcos's recent Taiwan remarks ay erroneous and a gross interference in China's affairs. Bumati lang, gross interference na, napaka-sensitive nyo naman. At bakit naman kami susunod sa inyo? Hindi nyo probinsya ang Pilipinas, hindi nyo sakop ang Pilipinas, wala kayong karapatan kung anong gustong sabihin ng presidente namin diyan sa Taiwan. Ayusin nyo muna yung gusot nyo diyan sa Taiwan na inabot na rin ng dekada. Tuloy ko po yung artikulo. How much more impertinent remarks, aside from the intense bullying and harassment in the West Philippine Sea, are the Filipinos willing to endure from this country that calls the Philippines a friend? Matapos ng ginagawa niyong pambubuli sa Pilipinas, tatawagin niyong kaibigan ang Pilipinas, is that the way you treat a friend? Kaya itong mga pro-China na to, hindi ko alam kung ano ang nakukuha nila na hallelujah sa China at pinalalabas pa nila na kasalanan ng Pilipinas kung bakit nagkaroon ng problema dyan sa West Philippine Seas. Itong mga pro-China na to, dapat kayong lumipat na ng China, doon na kayo manirahan at doon kayo mag-hallelujah dyan sa leader ng China. Naglabas na tuloy ng statement si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at sabi niya, it is unfortunate
that the Chinese Ministry of Foreign Affairs spokesperson stooped to such low and gutter-level talk, resorting to insulting our president and the Filipino nation, and further debasing herself, the ministry and party she represents in the process. Hindi lang naman pala Pilipinas ang bumati sa Taiwan. Hindi lang pala sa Pilipinas nagalit ang China. Dahil tulad nga ng sinabi ko kanina, nabasa ko sa isang artikulo na tanging si Presidente Bongbong Marcos lang daw ang bumati sa President-elect ng Taiwan. Yung pala, may mga bumati rin ibang mga bansa, although hindi yung pinaka-head of state ang bumati. Wala akong makitang pagkakaiba. Pareho pa rin yun. Binati pa rin ng isang bansa ang Taiwan. So, hindi natin pwedeng sabihin na si Presidente Bongbong Marcos lang ang bumati. Sabi po dito, meanwhile, the Chinese Embassy in London criticized United Kingdom Foreign Secretary David Cameron's incorrect actions when he praised Taiwan's vibrant democracy. O nakita niyo na, United Kingdom na to. Pero binatikos pa rin ng Chinese Embassy yung mga incorrect actions daw when the UK Foreign Secretary praised Taiwan's vibrant democracy. Ito pa, the Chinese Embassy in Japan filed a diplomatic protest urging the Japanese side to refrain from disrupting peace and stability across the Taiwan Strait and China-Japan relations after Japanese Foreign Minister Yoko Kamikawa congratulated Lai. Nakita nyo na kung gaano kabalat sibuyas tong China ito? Nag-file na rin ng diplomatic protest against Japan dahil lang kinongratulate ng Japanese Foreign Minister si Lai. Hindi pa doon nagtatapos. The Chinese Foreign Affairs Ministry accused U.S. Secretary of State Antony Blinken of sending a gravely wrong signal to Taiwan's separatist forces by congratulating Lai and going against the One China policy. O nakita nyo? So hindi lang pala Pilipinas ang bansa that is going against the One China policy. Kasi itong One China policy na to, I think nagsimula pa noong 70s. Nung hindi pa ganyang kabuli ang China, hindi na siya applicable ngayon dahil masyado nang gustong sakupin or dominahan ng China ang buong mundo. Kita nyo, pati pala US na to. Ay ano pa kaya tayo? Pilipinas lang tayo. So kung itong US ay inakusahan na ng China at sinabing that they are sending a gravely wrong signal nang dahil lang kinongratulate nila si Lai, ano pa kaya ang Pilipinas? Hindi lang nila mainsulto ang US kasi kasing lakas nilang bansa. Kaya, tayong Pilipinas, ang ating presidente, porque maliit ang tingin nila sa Pilipinas, na insulto nila ang ating presidente. Hindi pa dyan nagtatapos. But the more disturbing display of disrespect, if not arrogance, by a diplomat was by Chinese Ambassador to Australia, Xiao Xian, according to an article published in Breaking Defense Indo-Pacific on January 17. Sabi po sa artikulo, Xiao wrote to tell Australia that it is absurd and dangerous to talk about peace and stability across Taiwan Strait while condoning and supporting Taiwan independence. He warns political leaders that if Australia is tied to the chariot of Taiwan separatist forces, it will drag its people to be pushed over the edge of an abyss. Aba, ito po ay tahasang pananakot na at pagbabanta. Malcolm Davis, an analyst from the Australian Strategic Policy Institute, sees this as evidence of China's return to wolf warrior diplomacy, leading by aggressive diplomacy, full of overt and implied threats. So nakita nyo, hindi lang Pilipinas ang pinagbabantaan. Australia, Japan, the USA, United Kingdom, nang dahil lang kinongratulate ng mga bansang ito ang Taiwan. By these acts of China's diplomatic corps,
getting into a frenzy in criticizing nations that offered congratulations to Taiwan's successful election of a new leader, it exposed not only its resolute stance on Taiwan but to the ruling Democratic Progressive Party that it refers to as separatist forces. Ipinapakita lang ng China sa buong mundo how far it is willing to go in imposing its political will backed by its economic power and military might, not only in the region but also in the world, not only to underdeveloped nations but to first world countries as well. So talagang pineflex ng China ang kanilang power. Pinapakita sa buong mundo na do not mess with China. Yun ang ibig nilang ipahiwatig. Dahil yan po ang gusto nilang ipakita sa Taiwan. So hindi lang sa region nila, kundi sa buong mundo na handang-handa itong China para ipakita sa lahat na sila ang pinaka-powerful at dapat tayong yumuko sa kanila. Tuloy ko po. This gives more impetus for the Philippines to stand its ground in resolutely protecting and defending its maritime rights and entitlements in our exclusive economic zone against China's encroachments and aggressive behavior. President Marcos's approach to the WPS issue, backed by the 58% satisfaction rating among Filipinos surveyed in a recent poll, should continue and resist the lure of China's Belt and Road Initiative, which is a means to its death trap diplomacy. Our political leaders should learn from the lessons of developing nations that China dangled funds to pursue major infrastructure projects through unsustainable loans and then used the debt to gain leverage over those governments. So kunwarian sila magpapautang para sa mga infrastructure projects ng mga bansang ito. Pero yun ang gagamitin nila para mapayuko nila yung bansa. Tulad ng ginawa nila sa Sri Lanka and more recently sa Nauru. We should seriously consider and heed the advice of Ambassador Wang at the New Year Media Party hosted by the Chinese Embassy in Manila. The relations between Beijing and Manila being at a crossroads, the Philippines need to make a good choice that will prioritize the common interest of their citizens. Wang said China and the Philippines may have differences, but they could resolve this matter in a mature and constructive manner. Pero mukhang hindi po yun ang nangyayari. Good example na lang yan nangyayari sa WPS. So itong mga pro-China ito, hindi nyo ba nakikita ang ginagawa ng China sa atin? So sabi pa dito, clearly, in these instances, China is not a good option. Even more clearly, the manner in which we were treated in the WPS is neither mature nor constructive. And in championing the greater Filipino interest against this hegemon, we should vest upon our leaders the strong and unwavering support they badly needed. Kailangan po ni President Bongbong Marcos at ng bansang Pilipinas ang suporta ng mga Pilipino, yung mga tunay na nagmamahal sa Pilipinas. Itong iilan na mga pro-China na to, you can go to China for all we care. Dahil sa mga pinapakita nyo kayo ay anti-Philippines. Kahit na sabihin kayo mga vloggers and influencers at mga politikong may mga pangalan na akala nyo mauuto nyo ang mga Pilipino para pumanig at maniwala sa mga gusto nyo mangyari. At yung gusto nyong ipakitang mali si President Bongbong Marcos sa ginagawa niyang pagharap dyan sa WPS issue. Kokonti na lang po ang mauuto ninyo. Kayo lang na mga pro-China na hindi ko alam kung ano ang mapapala ninyo sa kakahaliluya ninyo sa ginagawa ng China sa atin. So, kung gusto nyo pong mabasa yung buong article, hanapin nyo lang po sa themanilatimes.net, Standing Up Against a Hegemon by retired Major General Edgar A. Arevalo. Kayo po, ano ang masasabi nyo dito sa binasa nating artikulo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.